Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ng ABS-CBN News 24 minutes ago. Pahayag ito ni Secretary John Vic Rimulya tungkol sa pagka-sibak ni General Torre. Interior Secretary John Vic Rimulya clarified that the relief of PNP Chief General Torre did not violate any laws nor was charged with any violation. He said that President Marcos Jr. simply wanted to take a new direction for the PNP. Ito ang mabigat mga DDS, wag muna kayong magsaya. Rimulya added that Marcos is considering Torre for another post in government. General Torre did not violate any laws. He has not been charged with any violations. He is not been charged criminally nor administratively. It's simply a choice for the President to take a new direction for the PNP. Ito ang mabigat. Yung Rimulya added that Marcos is considering Torre for another post in government. Ay ano kayang post in government? Ang magbasa tayo sa mga comments. MR Vin, sabi, sigurado may mas mataas na posisyon na iaalok. Maribel Karandang, they better give Torre a new important post that can help the president. It doesn't look good on the administration to sideline someone who delivered on his job, which other may not be able to do. Okay. So, yun na. Yung pinakamalaking quote-unquote accomplishment ni General Torre, kaya nabigyan siya ng PNP post, yung KOJC raid, na ilang buwan ba yun, na nagresulta sa pag-surrender ni Pastor Apollo Kibuloy. Then, ang pinakamalaki, yung pag-aresto kay PRRT. Ayan, walang makakagawa nun. Siya lang talaga. And in fairness sa kanya, may siya, may balls. Kayang-kaya niya dating presidente, tapos arestuhin mo, talagang may determination, may tapang. Kung anong ibigay sa kanyang trabaho, gagawin niya. Kaya nga, tinawag siyang pitbull, bulldog, na handang sumunod sa utos. So, ako, naniniwala ko na posible, bibigyan pa rin siya ng another post in government. Kaya lang, ang isang tanong ngayon, may matagal-tagal pa siya bago mag-retire. Yung tinignan ko yung record niya, March 11 pa yung birthday niya. Mag-56 siya next year. So, September, October, November, December, January, February, March 11. So, halos more than 6 months pa. So, dalawa ang posible nito. Kung bibigyan man siya ng panibagong pwesto, mag-early retirement na siya. Pwede yun. Para ang bagong PNP chief, mabigyan ng 4-star rank. Kasi ang alam ko correct me if I'm wrong, katulad sa AFP na there should only be one 4-star general sa AFP. Nangyari na panahon itong pag-upo ng administrasyong ito, nag-designate ng bagong AFP Chief of Staff si Lieutenant General Bartolome. Yung tinanggal na Chief of Staff si General Centino, hindi pa siya magre-retire. Kaya naiwan yung 4-star rank kay General Centino, kaya lang wala siyang ginagawa. So yung active na AFP Chief of Staff, 3-star rank. So parang yan ang nakikita ko siguro. Early retirement si General Torre para
mabigyan ng 4-star rank si General Nartates, then bibigyan siya ng mas magandang posisyon. Okay. So ano kayang posisyon? Yun ang next na tanong. Later on na natin pag-usapan kung ano. At isa pa is, tatanggapin ba ni General Torre ang bagong posisyon sa gobyerno? Isang tanong din yun. Hindi natin sigura. Sa ngayon kasi, hindi pa nagsasalita si General Torre. Okay? Wala pa siyang statement. Yung turnover ceremony kanina sa bagong PNP chief, normally, nandyan yung outgoing, nandyan yung incoming. Talagang klaro na wala si General Torre. Sa napanood ko basta na lang ang colors ng PNP, ibinigay kay General Nartates, yun na yun. Ang normal dyan is, si General Torre sana, ibibigay niya ang PNP colors sa DILG Secretary, and then DILG Secretary, ibibigay sa bagong Usually yan, yung PNP chief turnover, presidente ang nagpre-preside. First time kong nakakita ngayon ng turnover ng PNP na secretary lang ang nag-preside. Biruin mo, 280,000 strong police force. Mas madami pa ang AFP, parang kalati lang, 100 plus lang ang AFP. 140 ang alam ko. So, sobrang dami ng police natin at napaka-importante yung posisyon ng PNP chief. Kanina, wala ang outgoing. Kaya medyo nag-iisip din ako, kung bibigyan siya ng posisyon, tatanggipin ba niya? Baka ambassador, o pwede na yun kung ambassador. Yung iba nagsasabi, DPWH, yung iba, NBI. Pag-usapan na lang natin mamaya kung ano ba. Basa po tayo ng mga comments. Villanueva Teresa, sana lang po, it was a right decision, sacrificial lang. Reggie Bicas, Torre, new DPWH Secretary. Enrico Calderon, National Security Advisor, might fit him. Hindi pwede. Nandyan pa si General Anyo, hindi nila tatanggalin yan. Bernadette Araula, General Torre, you have the grateful and fond wishes for having served the country and its people in sterling quality. Sterling quality, tapos 628 plus, parang Anyway, good luck kay General Torre sa career niya, either politika or whatever. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang excuse me, ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa area sa kapihan ni Junel. So mag-abono siya, so ako siyang bisitahon. Kini siya, i-estimate yun ito nga siya sa kutsara. So ang isa ka punuan, 2 ka bangag niya, isa ka kutsara gitanan. Tag tunga-tunga kada bangag. Tunga sa kutsara. So karong adlaw nag-isa na ni siya kabulan. Isa gini siya karong kabulan. So gi-abunuhan na. Abunuhan na. Nga di makuan sa ulan. Kapigod ang makasuyop ani. So mao na ni ang itsura sa kape ni Junel nga isa pa kabulan. So nindot gid kaayo ang iyang tubo. O karon sa pagumang pag-abono ni Junel sa iyang kapihan, magkuha na pod siya, mag-spray. Bas ingat.
salamat gyud sa Ginoo nga ug sa nagsuporta sa kape nga mawas gyud mi sa kalisod ani unya makapaeskwela pa gyud mi sa among mga anak. Salamat kaayo. Ug salamat gyud kaayo ug sa Ginoo sa naghatag sa suporta sa kape.